Hello mga sir, nandito ako ngayon sa Agola La Union sa shop naman dito. At meron tayong isang eco-content o i-video baka sakaling makuha nyo ng ng idea kung sakaling ganito yung magiging unit nyo, kasi itong unit na to mga sir ay kargado nga piplerings to jarap mapita ito nga po. Bali kung ano yung nakikita nyo ay walang headlight nung dinala dito lang sa kayan, dahil lang issue kasi nito mga sir ay hindi niya mapa-start. Parang ang bigat ng ang bigat ng ikot, parang hindi niya mapa-ikot masyado. Tapos ito naman, pag once na kargado kasi yung unit mo ay talagang sakit sa ulo to, lalo kung ang mga ginagamit mong mga ganito, example lang natin dito, hindi kasi uobra ang ganito, lalo kung depende sa lugar ninyo, kung maalikabok talagang kawawa yung makina. Kasi pansin mo lang dito, lahat ng dumi hihigupin yan papunta doon sa makina. Number 1 dyan na maapektuhan yung black, kasi pag madumi higop kagad yan, diretso kagad yan sa sa loob ng makina. Ngayon yung mga alikabok na kuan, higupin niya, maaring magasgasan yung black or mag-loss compression yung niya black sa piston ito. At tigas ikuutin kahit sabihin mong kargado, dapat maiikot mo pa rin kahit na ganun mo, maiikot mo pa rin to. At kung sakaling magkakarga kayo ay nakadepende yan sa bore. Pag 125 para sa akin ay parang di kayo gumastos ng malaki, dapat 59 lang. Kasi kung lalagpas kayo sa 59, maaaring mangyari ay hirap paanda rin yung makina. Kaya ang gagawin mo doon ay syempre gagastos ka ng malaki, dahil magpapalit ka ng stator saka magneto. Ang gagamitin mo pang 150, kasi 150 mga sir, kapag once na in-upgrade mo siya 61, 63 ganun, kaya niyang paikutin. Pag si 125 ay di niya kakayanin yung kasi na-encounter ko na rin yan mga sir. Kaya tip lang din, sakaling kayo, paka-importante nga alam niyo yung dapat ikakarga nyo para hindi kayo mapagastos ng malaki. Ito, buksan natin to, tapos ikutin natin, hindi nyo na mapaandar. Kaya kung ano yung itsura nya, ayan, ganyan na yan. Tapos nakapati tire pa. Para sa akin mga sir, mas gugustuhin ko yung yung stock engine. At least masasabi mong tatagal. Kung gusto mong may hatak, mag bore up ka lang, tapos cams saka gearing. Pero yung standard pa rin ng air cleaner, dapat sundin pa rin natin yun. Kasi laking tulong ng yung air filter. Lahat ng dumi kasi sasalain nun. Kaso kapag after na market yung yung gamit mong air filter, syempre hindi nakakasala ng maayos ng dumi yun. Hindi tulad ng original. Pag bumili ka ng original na air filter, kapag hinawakan mo siya, basa yung air filter. Ibig sabihin nun ay maraming masasala. Kaya kapag nagtanggal ka ng air filter, kahit kabago-bagong palit pa lang, ang dumi agad. Kasi nga sinasala niyang mabuti yung dumi, lalo na alikabok. Patulog pa? Patulog mo. Ang tigas maganit. Malamang to baka sabog yung makina nito, or di kaya baluktot yung connecting rod. Maganit ikutin, tapos magnito na yung yung inikot natin, ang hirap pa rin. Tapos ayan wala na sa standard yung yung sigunyal nya, bawas na. Tapos iba na yung nut, mukhang malaki na yung pinagdaanan na ito. Ayan, mula ka lang ta. Diyan tayo naman umpisa. Ay. Ayan. Hindi mo natin tatanggalin yan
Dito muna tayo sa kuan, sa block para makita natin. Ngayon kung mabuksan natin yan at makita natin yung pinaka problema niyan, magde-decide na lang si customer kung ipapagawa niya ba or gagastos niya ba or i-owing may problema pa rin. Kasi kargado to eh. Hindi ko alam kung magbaback to stock siya or karga pa rin. Dati ko naman din trabaho yung nagkakarga, kaso nga lang ay mas gugustuhin ko na yung stock lang din, kasi bukod sa tumatagal yung stock, wala pang sakit ng ulo kung pang service lang mga sir. Pero kung pangharabasan naman ang gusto mo, choice mo yan. Dapat may isa kang unit na kapag once na gagamitin mong pang matulina, yun ang gamitin mo. Kapag once na gagamitin mo pang hanap buhay, pang trabaho, kailangan may stock ka pa rin. Basta nakatipid na rin sa inyo kung paano siya gamitin. Kasi kapag kakargado mga sir, matik yan. Maalaga ka dapat yan. Weekly nasa mekaniko pa yan para magpa-check, ganun. Yan kasi ang kargado mga sir, para lagi ka nagpapa-refresh, ganun. Sige, simulan natin itong kalasin to. Yung muffler niya sobrang laki din. Ewan ko kung naka-remap din to. Ayan, naka big elbow siya. Malaki na butas. Ewan ko anong bore up yung block nito. Tignan natin yung throttle body. Mga tornilyo niya puro mga loose thread na rin. Yan, naka-extension yung kanyang swing arm. Okay, tanggal natin yung throttle body. Yan, tanggal natin yung cover. Mga tornilyo niya ay iba-iba na. May standard, mayroong hindi, mayroong mga kon na. May sapi-sapi na. Tingnan natin yung pinakaharap niyan. Parang bagong gawa lang to. Bagong gawa na. Kasi bago yung rocker arm. Parang bagong gawa lang to. Okay, malalaman natin yan mamaya. Susunod natin tatanggalin yung kanyang water pump para matanggal natin yung tornilyo nito. Tsaka itong water joint pump. Tsaka yung mga stud para matanggalan natin itong head tsaka yung block. Tanggal na yung tigas pa rin, tigas ikutin. So tornilyo iba na. Kakagawa lang ito eh. Ba't na yan, napasok ng tubig. Ay, yung ulan. Ayan, may pa nga umuusok oh. Hindi pa nga nadudumihan yung hindi pa nadudumihan yung piston. Kaso yung ulan pumasok sa loob. Bagong gawa lang pala to. Kaso di dalawa pander, di mapaikot. Sige, makikita natin kung saan nagkamali, kung ano naging problema.
Kasi binuksan natin kagad yung makina mga sir. Dahil nga, hindi maikot yung ano. Pag nito, mapaikot natin konti. Pero yung itutuloy-tuloy mo na ikot, hindi mo siya mapaikot. Kasi meron silang ano eh. Meron sila dito na nakaligtaan dito. Pilas naman ito. Ayan, hirap tanggalin oh. Yan. 149 CM3. Yes. Ayan, nag-stack up. Hirap tanggalin yung block. Okay. Ayan, mga sarap. Naiangat na, pero hindi mahugot. Stack up. Yeah, tuloy-tuloy lang pagpagaya dyan. Ayan, nag-stack up yung piston. Kaya kahit anong gawin nila, hindi mapaandar. Okay. Okay. Yan. Kunti-kunti na, lumalabas na. Yan, sandali lang, papoy lang. Papoy lang. Sobrang tigas. Kailangan pa natin sinsilin. Ayun. Ayan o, pumakat. Kaya pumakat yan mga sir. Dahil pumasok yung tubig. Mali yung pagkakagawa. Pansin nyo. Ayan. Kabago-bago lang to mga sir. Bagong gawa lang nila. Siguro sila ninong ano, gumagawa. Ayan, pinalawang oh. Yan, gas. Nag-stack up. Aftermarket yung block pala nito. Yung nabibili online, Shopee. Tapos sa head naman niya, ayun, hindi man lang din nalinisan. Kaya pumasok yung tubig doon sa loob niyan dahil mali ang pagkakagawa dito. Mali. Maaaring bingkong pa to. Kasi pumasok yung tubig doon. Or kulang sa higpit, mga ganun. Ngayon, pumasok yung tubig doon, napaandar nila daw ng saglitan lang, mabilisan lang. Tapos ayaw na mag-start. Kaya nangyari, ayun, stack up. Check naman natin yung ano, connecting rod kung baluktot o hindi. Ayan mga sala, ayan o, madaling ikutin na. Yan ang, kahit sabihin mo nakalagay yung block dyan, madali mo pa rin maiikot. Ayan, kinalawang pati yung ano. Yan, sisilipin ko muna yung connecting rod nya kung baluktot or hindi. Yan, nasilip ko naman yung kuan, hindi naman siya baluktot. Kaso parang aftermarket na rin yung kanyang connecting rod. Kaya ang gagawin natin dito ay magpapalit tayo ng block. Hindi na pwedeng ibalik tong block. Sobrang nipis oh. Ewan ko kung anong bore to. Pero nakalagay 36. Sa Click 150 kasi 36F ay standard nila yan. Kasi nipis na ito. Black, masalat. San singaw may balbula. Pati ito aftermarket din. Sa loob ng makina okay gagamit ng aftermarket para hindi kayo masilahan. Tagal mo piston. Pero mamaya matanggalin yan para makita ng may-ari. Okay, bali waiting tayo dun sa may-ari para makita niya kung saan siya nagkamali. Kasi yun, pinalta na lahat to. Kala nila yan ang problema dahil di ba paandar. Kasabasayan nyo kapag wala naman check engine, bigla na lang namatay, paikutin nyo yan. Dapat
Kahit sabihin yung nakakabit yung spark plug, dapat pag inikot nyo, slowly pa rin yung ikot niya. Pero kung medyo maganit tapos hirap ikutin, may problema na yun, parang ganito. Dito mga sala, kung 125 yung gagawin ninyo at gagamit kayo ng pang 150 na block, dapat pati head dapat pang 150 rin, kasi magkaiba po yan. Ito kasi 125 to, yung head nya 125, yung block nya kita nyo naman 36F pan 150 ang gumagamit nun. Tapos ito gasket, tira nya, kaya pumasok yung tubig sa loob. Baliktad yung gasket ko. Ito malayo malayo, ayan yan, may awang palang konti. Yan, may awang ng konti, may awang. Ngayon kapag nakakabit yan doon, kaya unang bukas pa lang ng head, nakita natin kaagad na pumasok na yung tubig doon sa piston. Ganoon din ang nangyari nung ginawa nila to, pinandar nila, pumasok na yung coolant doon sa loob ng piston, kaya nangyari kinalawang, kaya nag-stack up, hindi maikot. Dapat head din ng 150 ang dapat gagamitin ninyo, o hindi kaya ano nyo to, pang machine shop nyo dapat to. Yan, lalagay nyo yung dowel pin dito, tapos dito pakalkal nyo to. Yan, gagayain nyo yung butas ng gasket, kasi ito sobra to. Yan, sobra yan. Malayo, kaya pumasok doon. Yun ang hindi nila napansin, yun lang nila, hindi nila nakita. Kaya hindi pwedeng porket magkakabit ka ng parts na 150 ay okay na. Mas maganda yung nag 15 ka na lang, kasi saktong sakto yon, pati gasket. Yan, pero kung gusto mo naman stock ng 150 na gamitin mo, pati head dapat, hindi lang block, at syempre pati sigunyal hanggang dun sa magneto, kahit wag na yung stator, kahit magneto gamitin nyo pang 150 rin dapat. Okay, try natin yung mayari at explain natin yung nakita natin dito. Okay, sa pagkakataon na to ay dumating na yung mga customer, yung may-ari ng motor. Kaso ayaw palitan ng pisa, kaya wala kaming magagawa, kasi kung ipipilit namin na i-repair uli, na kahit na hindi naman tugma yung pisa, kasi magkaiba ang pisa ng 125 head saka 150. Ngayon ipipilit na yun na lang muna daw, kaso hindi na kami pumayag. Baka kasi magkaroon pa ng back job, ibabalik sa amin, kami naman din ang kawawa. Kaya sabi ko dun sa mekaniko ko dun sa shop ay i-pull out na lang. Kaya yun, pumayag naman yung may-ari, kasi nga ayaw nga magpalit ng pisa. Yan ang gagawin, hindi nga tugma, kaysa naman na kami yung kawawa dahil sa kakapakjab dahil sa maling pisa. Marami naman kaming ginawang ganyan, pero lahat naman ng mga customer na sinabihan namin na kapag kailangan palitan ng pisa, kailangan talagang ibilihan, kasi hindi naman kami gumagawa ng hindi talaga kaya, na kahit anong gawin mo ay wala talaga. Kaya yun, pinapull out na lang namin, kasi yun din naman ang gusto nila. Siguro baka wala pang budget, kaya pag-iipunan muna daw nila siguro to. Kaya sa ngayon yun, sasakay na sa sa L300, i-pull out na lang. Malapit lang din naman sila dito sa shop sa Agoo, kaso siguro baka hindi tayo kilala ni sir, kaya yun, pinapull out na lang namin. Magkano lang naman yung block or head ng 150. Kung ayaw magpalit ng block, head na lang sana, or ipa-machine shop, kaso ayaw nila talaga. Kaya wala kami magagawa kundi i-pull out. Mahirap naman kami yung kami yung mababalikan dyan. Siyempre kapag pinilit yan, yung coolant papasok at papasok, dahil nga mali yung yung water jacket, lalabas at lalabas pa rin doon sa piston.
tulad dun sa nakita nyo naman din na pumasok na yung tubig, na dami na namin ginagawa na kapag nagtatap overhaul kami hindi naman pumapasok. Yan, pasok na pasok eh, kinalawang na nga eh, kaso talagang ayaw ano. Kaya yun, siguro i-stackin na lang siguro to. Okay, ganito na lang yung video natin mga sir.